Yorobun annyeonghaseyo and welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, this is Gerard. Today's video po ay i-discuss natin kung nagkaroon na po kayo ng kontrata, ito po yung submission of signed EPS contract. Kung paano po tayo mag-sign ng or mag-submit nung signed EPS contract po natin. Okay, so una sa lahat, yung mga magsasubmit po ng signed EPS contract is ipopost po yan ni DMW. So, kailangan chinecheck din natin lagi yung Facebook page ni DMW. Okay? And then, may mga niready po ako na instruction kung paano natin siya gagawin. And then, galing din po ito sa DMW post. Okay? Ito po, submission of signed EPS contract. Pinapaalalahanan ang mga sumusunod na EPS worker na mag-submit ng pirmadong EPS labor contract sa DMW, PEGPB, RDSD upang maiwasan ang cancellation ng kontrata. So pag hindi natin nakita yung pangalan natin or hindi tayo nag-check sa DMW, tapos nandun na pala yung pangalan mo sa listahan na magsasubmit ng EPS or signed EPS contract, pwede siyang ma-cancel. Okay? Makipag-ugnayan lamang sa aming DMW PEGPB staff para sa inyong mga katanungan patungkol sa inyong kontrata at tumawag sa 8722-1175 at hanapin si Mr. Mark. Okay? And then number 1, basahin na mabuti ang inyong kontrata at pirmahan ito sa huling pahina kung ito ay inyong lubos na naintindihan at tinatanggap. Isulat ang petsa sa tabi ng inyong pirma. At kung saan mada-download yung kontrata po is dun sa EPS account nyo. So lahat ng passer merong EPS account. So dun natin siya ida-download. Okay? Number 2, scan ang pirmadong kontrata. Siguraduhing malinaw ang in-scan na kopya. Hindi maaring pinicturan sa cellphone ang ipapadalang kopya. Okay? I-click ang link, Google Form, basahin ng mabuti at sagutan. Okay? So pag na-scan na natin siya, yung na-sign na natin yung EPS contract, tapos na-scan na natin siya, pupunta tayo dito sa link na to. Okay? Wait lang natin. Okay. And then pag nakarating na tayo dito sa link na to, andito po yung mga kailangan nating pirmahan. Okay? So like for example, yung email ko ito, and then ayan, indicates required question yung mga naka-red. Email, like for example, click natin to kung yun yung nandun. Pangalan mo, last name mo, first name mo, middle name, and then suffix, ito yung mga junior, senior, kung wala naman, hayaan nyo. Email address, okay, contact number, and then ito yung phone number, and then i-upload ang picture, white or blue background, passport size. Ito din, add file lang dito. And then, petsa, yung date kung kailan pinadalang inyong kontrata sa amin. Okay. And then, markahan lamang kung ano. Ito, manufacturing, shipbuilding, or service industry. And then, ito sa self-return naman to. Sa mga galing na ng South Korea. So, bali yung mga ano lang dito, information is mga basic lang po sila. Okay. So, kayang-kaya nyo itong sagutin. Okay? Balik tayo dun sa pinaka-ina-explain ko. Wait lang. Ayun. Number 3 naman, kailangan ipadala ang pirmadong standard contract labor sa loob ng 4 na araw mula nang dumating ito sa link na nabanggit sa number 2. Okay? So, kailangan pag meron na kayong standard labor contract, i-ano nyo na siya, i-scan nyo na siya, ipadala na po sa DMW. I-monitor ang number 4, i-monitor ang DMW, PEGPB, Facebook account, or yung Pre-Employment Government Placement Bureau in Action para sa inyong schedule ng preliminary training sa KLT. Okay? May training po kasi yan. And then, baliwalain ang abisong na post ng pangalan kung nakapag-send na ng scan kontrata sa aming Google Form. So, kung na-i-post ulit yung pangalan nyo pero nakapag-send na kayo, so ignore nyo na po yun. Number 6, para sa mga EPS workers
na hindi interesado sa job offer or hindi tinatanggap ang kanilang job offer, kayo po ay pinapayuhan na tumawag sa Pre-Employment and Government Placement Bureau, phone number 8722-1175, at hanapin si Mr. Mark or si Miss Zaida at magpadala ng letter of cancellation. Sulat kamay sa isang bond paper, lagyan ng petsa at buong pangalan na merong lagda sa ibaba. At isend sa phg2g korea@dmw.gov.ph. Sa subject is letter of cancellation and then full name. So sa mga hindi interesado dun sa kontrata nila at hindi tinatanggap, pwede po kayong mag-cancel po. Okay? Para nasa process pa din tayo. In case in the future gusto nyo mag-exam ulit, wala kayong bad record. Okay? And then number 7, lahat po ng EPS Korea worker na nagkaroon ng contract forwarding ay kinakailangan sumagot sa Google form. Click nyo lang yung link at andito po yung Google form. Mga basic lang naman ang isasagutan nyo dito. Number 8, link para sa bagong consent form. Consent o pahintulot upang makuha ang personal information para sa pagproseso ng visa at tungkol sa limitasyon sa paglipat na lugar at trabaho. Ito rin po yun. Click nyo rin po yun. Para sa mga baguhan, ito siya. Ito yung link. And then para naman sa mga re-entry, ito naman yung link na i-click nyo para ma-fill up nyo yung form. Okay? And then yung pinakahuli is isang beses lamang po kailangan magpadala ng inyong kontrata. Okay? So, kailangan, pag kayo ay pasado na sa exam, ibig sabihin, nakaabang na po kayo sa post ni DMW. Doon na kayo laging titingin. Kasi pag nalampasan or hindi nyo nakita na doon pala yung pangalan nyo sa post nila, ang mangyayari is automatic cancel yun. Okay? Doon naman sa nakakita ng kontrata nila pero hindi sila interesado or ayaw na nilang mag-Korea, kailangan nyo din pong tumawag or magpadala ng letter of cancellation sa kanila para at least in case in the future na gusto nyo mag-Korea ulit, wala kayong bad record. Okay? Simple lang naman yung mga kiniklik dito na form. Ano lang yan, basta basahin nyo lang siya. Halos mga pinifill up lang dito, mga basic lang po. Ang importante, kailangan lagi kayo nakacheck sa DMW para hindi po kayo para hindi ma-cancel po yung employer nyo. Okay? Yun po yung kung paano mag-submit ng signed EPS contract. Sana nakatulong po itong video na to sa inyo. Kung natutuwa po kayo sa mga video namin, pwede po sanang paki-share, paki-like, and subscribe na rin sa mga channels namin para po ganahan naman kami. Ganon. Okay. So, maraming salamat ulit sa panonood. Once again, my name is Gerard and from K-Learn Korean Language Training, your quality affordable Korean language training since 2016. Maraming salamat po and goodbye.